5 taon na ang nakalipas mula nang iwan ni Alessa ang lalaking kaisa-isang minahal niya, si Sebastian Valderrama. Umalis siya ng walang salita, dalang isang lihim na habang buhay magpapabago sa kanilang tadhana, ang kambal na bunga ng kanilang bawal na pag-ibig. Ngayong nagtagpong muli ang kanilang mga landas, hindi lang galit ang sasalubong kay Alessa kundi ang katotohanan na ang lalaking tilalikuran niya ay ang tanging makapagliligtas sa kanyang buhay. Sa gitna ng luhang kapalit ng sakripisyo, kaya ba ni Sebastian na patawarin ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagdurusa? O mas bang ibabaw ang puot kaysa sa dugong nananalaytay sa kanyang mga anak? Isang kwento ng pagtitiis, lihim at wagas na pag-ibig na susubok sa tatag ng isang ina. Ang ihip ng amihan sa dalampasigan ng Corimao ay may dalang alat at tamis ng alaala. Sa isang maliit na dampa na yari sa kawain at nipa, abala si Alessandra o Alessa sa kanyang mga kakilala sa pag-ayos ng mga basket ng bagong pitas na kamatis at bawang. Kahit ramdam niya ang bahagyang pananakit ng kanyang dibdib. Ang pamilyar na kirot na matagal niya nang itinatago, pilit siyang umingiti. Anya Alessa, ag ina nakapay anak, napudot ti init. Malambing na tawag ng kanyang ina na si Nanay Minda habang lalakad palapit bitbit na isang baso ng malamig na tubig. Ay, okay lang ako, Nay. Haan kayo madanagan. Kailangan nating may hatid to sa palengke para may pambili tayo ng gatas ni na Sander at Xavier. Sagot ni Alessa sabay haplos sa kanyang dibdib. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya upang pawiin ang pananikip noon. Sa labas ng dampa maririnig ang tawanan ng dalawang batang lalaki. Ang 5 taong gulang na kambal na sina Sander at Xavier ay abala sa paglalaro ng tumbang preso gamit ang tsinelas at lata. Sa tuwing tinitingnan ni Alessa ang mga ito, tila ba nakikita niya ang anino ng isang lalaking pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang matatangkad na tindig, ang mapuputing balat at ang mga matang tila nangungusap. Ang mga katangiang yon hindi nagmula sa kanya, kundi sa ama ng mga bata na si Sebastian Valderrama. 5 taon ang nakalipas, nang lisanin ni Alessa ang Maynila. Tinalikuran niya ang marangyang buhay at ang lalaking kaisa-isa niyang minahal dahil sa isang banta na hindi niya kayang balewalain. Pinili niyang maging patay sa paningin ni Sebastian upang mabigyan ng payapang buhay ang kanyang mga anak. Mangantayon, nanang, nagbisinak meten. Sigaw ng malikot na si Xavier habang tumatakbo patungo sa kanya. Niyakap ni Alessa ang anak ng mahigpit. Sige na, pumasok na kayo sa loob. May sinanglaw si nanay niyo. Paborito niyo yun, di ba? Habang pinagmamasdan ng mga anak na masayang kumakain, isang luhang takas ang gumulong sa pisngi ni Alessa. Alam niya hindi habang buhay maitatago niyang katotohanan. Ang kanyang katawan unti-unti nang bumibigay sa sakit, at ang kanyang lihim ay tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang katahimikan. I'm sorry, Sebastian. Mahal na mahal kita. Higit pa sa inaakala mo. Bulong niya sa hangin. Pero kailangan na manatiling lihim ang lahat para sa kaligtasan nila. Di alam ni Alessa sa kabilang dako ng bansa, sa loob na isang marangyang opisina sa Empire Media Group, hawak na si Basha ng isang luma at kupas na litrato ni Alessa. Pagod na ang kanyang mga mata sa paghahanap at ang kanyang puso puno na ng puot. Ngunit tadhana na mismo ang gagawa ng paraan upang ang kanilang mga landas ay muling mag-cruise sa lupain ng Ilocos. Ang kalye Crisologo sa Vigan, nababalot ng liwanag ng mga antigong parol. Ang kalansing ng mga sapatos sa Piedra China at ang tunog ng mga kalesa ay nagbibigay maringal na atmosfera sa gabing iyon. Ito ang pinakamalaking event ng taon, ang ikasampung anibersaryo ng Empire Media Group or EMG, at si Alessandra ang napiling head event stylist. Abot-abot ang kaba sa dibdib ni Alessa habang inaayos ang huling detalye ng mga centerpiece na gawa sa Abel Iloco at sariwang mga bulaklak. Pinilit niyang maging profesional kahit ang bawat hakbang niya tila may kasamang paninikip ng hininga. Alessa, napintas o dekorasyon? Siguradong matutuwa ang mga big boss mula sa Maynila. Puri ng kanyang kasamahan. Ngunit hindi nakasagot si Alessa. Biglang tumigil ang mundo niya nang huminto ang isang mababang itim na limousine sa dulo ng kalsada. Bumukas ang pinto. Lumabas sa isang lalaking tila kinuha sa isang mamahaling magazine. Matangkad, maputi at may otoridad na nagpatahimik sa paligid. Si Sebastian Valderrama. Lalong sumikip ang dibdib ni Alessa. Hindi siya pwedeng magkamali. Yon ang pamilyar na bango ng mamahaling pabango na 5 taon niyang pilit na kinakalimutan. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi ng lumang mansyon, pilit na kumakalma.
Haan mabalin. Bulong niya sa sarili. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Isang coordinator ang sumigaw ng kanyang pangalan. Miss Villafuerte, kailangan ka ni CEO Valderrama sa main stage para sa final briefing? Wala siyang takas. Dahan-dahan siyang naglakad, ang bawat takbang tila papunta sa sarili niyang hatol. Nang makarating siya sa harap ni Sebastian, tila tumigil ang oras. Lumingon ang bilyonaryo at ang kanyang mga matang dati puno ng pagsuyo, ngayon ay tila nagiyelong apoy sa tindi ng puot. Alessandra? Mahinang sambit ni Sebastian. Ang kanyang boses ay parang talim na humiwa sa katahimikan. Sir Sebastian, good evening po. Pilit na formal na sagot ni Alessa, hindi makatingin ng diretsyo. Biglang humakbang si Sebastian papalapit sa kanya. Sobrang lapit na naramdaman ni Alessa ang galit na buga ng hininga nito. Hinawakan niya na mahigpit ang braso ni Alessa. Hindi masakit pero puno ng pagbabanta. Akala ko ba patay ka na? O baka naman buhay na buhay ka lang dito sa probinsya habang nagpapakasasa sa perang nakuha mo sa pamilya ko. Asek na Sebastian. Bawat salita'y punong-puno ng venom. 5 taon, Alessandra. 5 taon kitang hinanap para lang malaman na nagtatago ka sa ilalim ng ibang pangalan. Sebastian, nasasaktan ako. Mahinang daing ni Alessa. Ramdam ang muling pagkirot ng kanyang puso. Masakit? Wala pa yan sa sakit na naramdaman ko nung iniwan mo ko sa gitna ng ulan ng walang kahit anong paliwanag. Sigaw ni Sebastian dahilan upang mapalingon ang ilang VIP guests. Ano, Alessa, magsalita ka. Bakit ka bumalik sa buhay ko? O baka naman naubos ng pera mo kaya ka nagpapakita ngayon? Nandito ako para magtrabaho, sir. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Matapang na sagot ni Alessa kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. You're wrong. Marami tayong dapat pag-usapan. Ngisi ni Sebastian, isang mapanganib ng ngiti. And I'm not letting you run away this time. Hindi ka na makakaalis sa paningin ko hanggat di mo nararamdaman ang bawat pait na pinalasap mo sa akin. Sa gitna ng kanilang tensyon, biglang tumunog ang cellphone ni Alessa. Isang tawag mula sa kanyang ina. Alessa, ni Xavier Ag-Atatuloy, dumting ka dito'y ospital? Namutla si Alessa. Ang takot para sa kanyang anak mas matindi pa sa takot niya kay Sebastian. Agad niyang binawi ang kanyang braso at tumakbo paalis. Iniwan ang nagugulumihan ng bilyonaryo. Alessandra, bumalik ka rito, sigaw ni Sebastian. Di lumingon si Alessa, ngunit hindi niya alam, sumunod si Sebastian sa kanya at doon, sa maliit na pampublikong ospital ng Bigan, malalaman ni Sebastian ang lihim na wawasak at bubuo sa kanyang pagkatao. Humaharurot ang kalesa ni Alessa patungo sa munting ospital ng bayan, habang kanyang mga luhay nakikipag-unahan sa hangin. Ang paninikip ng kanyang dibdib, hindi na dahil sa sakit ng puso, kundi dahil sa takot na baka mawala ang kanyang anak. Paspasan mo, Manong, at sa sakit ni Xavier, sigaw ni Alessa sa kutsero. Hindi niya alam ang itim na SUV ni Sebastian ay nakabuntot sa kanya. Galit si Sebastian, nagganghalit ang kanyang mga bagang habang nakahawak sa manibela. Saan ka na naman tatakas, Alessandra? Hindi mo na ako may isahan ngayon? Bulong niya sa sarili. Pagdating sa ospital, patakbong pumasok si Alessa sa emergency room. Doon nakita niya si Nanay Minda umiiyak habang hawak ang kamay ni Xavier na may nebulizer. Si Sander naman nakaupo sa gilid, maputla, nanginginig sa takot para sa kambal niya. Nay, anya din na mamasak? Hingal na tanong ni Alessandra. Bigla siyang kinapos ng hininga, Alessa. Si Sander nagturog isuna, nabanbanog siguro. Sagot ng ina. Saktong pagpasok ni Sebastian sa ER, huminto siya sa pinto. Ang balak niyang komprontasyon biglang napalitan ng pagkabigla. Nakita niya si Alessa na nakaluhod sa harap ng isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya, mula sa hugis ng muka hanggang sa kulot ng buhok. Alessandra? Mahinang tawag ni Sebastian. Napalingon si Alessa, ang kanyang mukha puno ng takot. Sebastian, please, wag ngayon. Ang anak ko. Anak mo? Lumapit si Sebastian. Ang mga mata ay nakatitig kay Sander na dahan-dahang nagising. Anak mo sila? O anak natin? Sir, kailangan po ng dugo ni Xavier. Rare blood type po siya, type B negative. Wala po kaming stock sa blood bank. Sigaw ng isang nurse. Nanlumo si Alessa. Alam niyang type O siya. Ang tanging pag-asa ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Lumuhod si Alessa sa harap ni Sebastian. Hinawakan ng laylayan ng mamahaling tuksido nito. Sebastian, pang-aasim,
Isalakan mo ti anak mo. Hikbi ni Alessa. Type B negative ka, di ba? Si Xavier kailangan ka niya. Siyang anak natin, Sebastian. Sila ng kambal niya. Tila tinamaan ng kidlat sa Sebastian. Ang puot sa puso niya ibiglang nahati. Tumingin siya sa batang nahihirapan huminga at pagkatapos kay Alessa. 5 taon, Alessa. 5 taon mong pinagkait sa akin ng mga anak ko. Sigaw ni Sebastian pero agad din siyang lumingon sa nurse. Kunin niyong dugo ko. Lahat ng kailangan niya ibibigay ko. Buhayin ninyong anak ko. Dinala si Sebastian sa loob para sa blood donation. Habang kinukunan siya ng dugo, hindi maalis ang kanyang tingin kay Alessa na nakadungal sa bintana ng silid. Ang galit niya ay tila isang apoy na binuhusan ng tubig, ngunit ang usok nananatiling masakit sa mata. Paglabas ni Sebastian, nakita niya si Sander na nakatingin sa kanya. Lumapit ang bata at hinawakan ang kanyang kamay. Si kakadi ni tatang ko? Tanong ng bata sa purong Ilocano. Nalaglag ang mga baluti ni Sebastian. Lumod siya, niyakap ang bata ng mahigpit. Oo, anak. Ako ang tatay ninyo. At hindi ko na kayo hahayaang mawala ulit. Tumayo si Sebastian. Hinarap si Alessa na ngayon hindi na makatingin sa kanya. Huwag mong iisipin na dahil niligtas ko ang anak natin ay tapos na tayo, Alessa. Paglabas nila rito, sasama kayo sa akin. Hindi sa Ilocos kundi sa Maynila at doon. Ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kasakit ang mawalay sa sariling dugo. Ang tensyon sa ER ay tila kuryenteng gumagapang. Ang lihim ay nabunyag na at ang tunay na bagyo magsisimula pa lamang. Matapos ang 3 araw sa ospital, ligtas na si Xavier. Ngunit para kay Alessa, ang kaligtasan ng kanyang anak ay simula naman ng kanyang sariling pagkakakulong. Sa labas ng ospital, isang hilera ng mga itim na luxury SUV ang naghihintay. Ang mga bodyguards na nakabarong ay tila mga bantay sa isang presinto. Sumakay na kayo. Malamig na utos si Sebastian. Nakasuot siya ng shades. Tinatago ang mga matang puyat pero puno ng determinasyon. Sebastian, pangaasim, hayaan mo na kaming manatili dito sa Ilocos. Dito sila lumaki, dito ng buhay namin. Pakiusap ni Alessa habang mahigpit na hawak ang mga kamay ng kambal. Dumingon si Sebastian, dahan-dahang tinanggal ang kanyang shades. Ang titig niya ay tila yelo na dumampi sa balat ni Alessa. Buhay? Ang tawag mo ba sa pagtatago sa isang dampa at halos mamatay ang anak ko dahil walang pambili ng gamot ay buhay? 5 taon mo silang pinagkait sa akin, Alessa. Ngayon ako naman ang magpapasunod. Wala nang nagawa si Alessa. Habang binabaybay nilang daan patungong Maynila, nakatingin lang ang kambal sa binata. Manghang-mangha sa matatayog na gusali na ngayon lang nila nakita. Pagdating sa Valderrama Estate at sa Forbes Park, tila nabitawan ni Alessa ang kanyang hininga. Ang mansyon ay parang isang palasyo, pero para sa kanya ito'y isang gintong hawla. Mula ngayon dito na kayo titira. Sander, Xavier, lahat na raw ang gusto niyo, lahat ng pagkaing masarap, ibibigay ni tatay. Sabi ni Sebastian habang kinakarga ang dalawa. Ang boses niya biglang lumalambot kapag ang mga bata ng kausap, isang bagay na lalong nagpapakirot sa puso ni Alessa. Dinala sila sa isang malawak na suite. Pagkaalis ng mga bata kasama ng mga yaya, hinarap ni Sebastian si Alessa. Sinara niya ang pinto at mabilis na kinorner ang dalaga sa pader. Bakit, Alessa? Bakit mo to ginawa sa akin? Ramdam ang panginginig sa boses ni Sebastian. Akala ko ba mahal mo ko? Pero mas pinili mong magdusang mga anak ko kaysa pagkatiwalaan ako? Hindi mo naiintindihan, Sebastian. Ginawa ko yun para sa kanila, para sa kaligtasan ninyo, hikbi ni Alessa. Gusto niyang sabihin ang tungkol sa banta ng kanyang ina, pero alam niyang mas lalo lang itong magugulo. Kaligtasan? O baka naman sarili mo lang iniisip mo? Takot ka ba na mawala ang kalayaan mo? Panguayam nito. Ito ang kasunduan. Titira ka rito bilang ina nila pero wag mong iisiping asawa kita. Isa kang empleyado sa pamamahay na to. Susunod ka sa bawat kompas ko at kapag napatunayan ko na di mo kayang alagaan ng mga heirs ng Valderrama, kukunin ko na sila sa'yo ng tuluyan. Namilog ang mga mata ni Alessa. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ako nagpalaki sa kanila. I am Sebastian Valderrama, Alessa. I can do anything at tandaan mo, hawak ang buhay mo. Alam ko ang tungkol sa sakit mo. Seryosong sabi ni Sebastian. Natigilan si Alessa. Alam na niya? Huwag kang mag-alala. Hindi kita hayaang mamatay hanggat hindi mo nararanasan ang impyernong binigay mo sa akin nung iniwan mo ko. Dagdag ni Sebastian bago padabog na lumabas ng kwarto. Naiwang mag-isa si Alessa, napalahod sa mamahaling carpet.
Ang sakit sa kanyang dibdib ay muling kumikirot, pero mas matindi ang sakit ng katotohanan na ang lalaking minahal niya ay siya na ngayong kukuha sa kanyang pinakaiingatang yaman, ang kanyang mga anak. Ang hapagkainan ng mga Valderrama, balot ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang kalansing ng pilak na kutsara tinidor sa mamahaling porselana ang naririnig. Nakaupo si Alessa sa tabi ng kambal, pilit pinapakain sina Xander at Xavier na tila naninibago sa sobrang dami ng pagkain sa harapan nila. Mangan kayon, anak. Mahinang bulong ni Alessa sa mga bata. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng dining hall. Pumasok ang isang babaeng bakas ng otoridad at yaman sa bawat galaw, si Doña Victoria Valderrama. Ang kanyang mga mata, matalas na sumusudi kay Alessa bago lumipat sa kambal. So, it's true. Malamig na panimula ng matanda. Ang dumi na pinilit kong linisin 5 taon nang nakakalipas. Bumalik sa pamamahay na to at may dala pang kalat. Nabitawan ni Alessa ang kanyang kutsara. Ramdam ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Si Sebastian na nasa dulo ng mesa ay di man lang nagangat ng tingin mula sa kanyang wine glass. Ma, they are my sons, my heirs. Tipid na sagot ni Sebastian pero bakas ang tensyon sa kanyang boses. Heirs? Sebastian, look at them. Galing sila sa putik ng probinsya. Paano mo nasisigurong sa'yo nga mga batang yan? Panguayam ni Doña Victoria. Lumapit siya sa kambal, tinitigan ng mga ito ng may pandidiri. Apay, awan ka dati, sursuryo? Ano, wala ba kayong modo? Tila sinusubukan ng mga bata. Huwag niyo silang kakausapin ng ganyan, Doña Victoria. Matapang na sabat ni Alessa. Tumayo siya para harangan ng kanyang mga anak. Maaaring galing kami sa probinsya pero pinalaki ko sila ng may dangal. Isang bagay na tila nakalimutan nyo sa gitna ng inyong kayamanan. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Alessa. Nagulat ang kambal at nagsimulang umiyak. Don't you dare talk back to me, you gold digger! Sigaw ng matanda. Binayaran kita noon para lumayo. Bakit ka pa bumalik? Kulang pa ba ang milyon-milyong hiningi mo para iwan ang anak ko? Napatingin si Sebastian kay Alessa. Ang kanyang mga mata puno ng pagdududa at muling nag-aalab na puot. Peron, binayaran ka ni Mama Alessa? Hindi totoo yan, Sebastian. Maniwala ka, hikbi ni Alessa. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Gusto niyang sabihin na binantaan ang buhay ng kanyang ina at ang kanyang operasyon pero ang bawat salita tila bumabara sa kanyang lalamunan dahil sa paninikip ng dibdib. Sebastian, pinalayas ko na siya noon dahil alam kong gagamitin niya lang ang pagbubuntis niya para gatasan tayo. At eto siya ngayon, ginagawa ng plano niya. Dagdag ni Doña Victoria. Enough, sigaw ni Sebastian. Tumayo at tinampas ang lamesa. Lalabas muna kayo ni Alessa, ma. I need to talk to her. Alone? Nang makaalis ang matanda at mailayo ang kambal ng mga yaya, hinarap ni Sebastian si Alessa. Galit na galit ito at halos lumabas ang ugat sa kanyang leeg. Magkano, Alessa? Magkanong halaga ko para iwan mo ko noon? Yugyug nito sa balikat ni Alessa. Kaya ka ba umalis nang walang salita dahil busog na ang bank account mo? At ngayong may sakit ka, bumalik ka para makuha ang natitira kong yaman? Hindi totoo yan, Sebastian. Pang-aasim, maniwala ka. Di na natapos ni Alessa ang sasabihin niya nang muling kumirot ang kanyang puso. Napahawak siya sa mesa, namumutla, naghahabol ng hininga. Acting? Magaling ka talaga, Alessa, pero hindi na ako tatalaban yan. Malamig na sabi ni Sebastian bago siya tinalikuran at iniwan sa gitna ng malawak na silid. Naiwang mag-isa si Alessa, unti-unting napaluhod sa seg habang pilit na humihinga. Ang bisngay mahapdi pero mas mahapdi ang katotohanan na ang taong mahal niya ay naniniwala sa kasinungalingan ng kanyang kaaway. Sa gitna ng dilim ng dining hall, isang pangako ang binuo ni Alessa. Lalaban siya, hindi para sa pera kundi para sa katotohanan at para sa kanyang mga anak. Ang gabi sa mansyon ng mga Valderrama, di nagbigay ng kapayapaan kay Alessa. Habang mahimbing na natutulog ang kambal sa malambot na kama, isang karangyaan na hindi nila naranasan sa Ilocos, na natiling gising si Alessa. Hawak niya ang kanyang dibdib. Pinapakiramdaman ng bawat pintig ng kanyang puso na tila isang orasan na malapit ng huminto. Alessandra, napabalik ko siya na makita si Sebastian na nakatayo sa may pinto. Wala na tong suot na coat. Nakatupi ang manggas ng puting polo at may hawak na baso ng alak. Bakas ang pagod at kalituhan sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito?
Baka magising ang mga bata. Mahinang saway ni Alessa. Gusto ko lang tingnan ang mga anak ko. Malamig na sagot ni Sebastian. Lumapit siya sa kama. Pinagmasdan sina Sander at Xavier. Sa sandaling yon nawala ang bagsik sa kanyang mga mata. Kamukha ko nga sila. Bakit, Alessa? Bakit mo piniling palakin sila sa hirap kung po pwede naman silang mamuhay na parang mga prinsipe rito? Dahil ang pera hindi nakabibili ng katahimikan, Sebastian. Sagot ni Alessa. Tumayo siya at tinarap ang bilyonaryo. Akala mo ba madali sa akin ang lahat? Araw-araw akong natatakot na baka isang umaga, hindi na ako magising at wala nang mag-aalaga sa kanila. Then sign this. Nilapag na si Basha ng isang makapal na dokumento sa ibabaw ng side table. Ito ang kontrata para sa custody ng mga bata. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Ang pinakamagaling na doktor sa New York para sa operasyon mo. Lahat ng perang gusto ni Mama na ibigay sa iyo noon kapalit ng isang bagay. Ano yon? Kinakabahang tanong ni Alessa. Ang karapatan ko sa kanila. Mananatili kayo rito, pero hinding-hindi mo sila po pwedeng ilayo sa akin muli. At kung sakaling di ka makaligtas sa sakit mo, ang buong pangangalaga sa kanila mapupunta sa akin at sa pamilya ko. Namilog ang mga mata ni Alessa. Sebastian, pang-aasim, huwag mong gawin tong transaksyon lamang. Mga anak mo sila, hindi sila negosyo? Negosyo ang nagpapatakbo sa mundo ko, Alessa, at ikaw ang nagturo sa akin na huwag magtiwala ng walang kasulatan. Matigas na sabi ni Sebastian. Ngunit bago pa makasagot si Alessa, biglang gumalaw si Sander. Nagising ang bata at nakita si Sebastian. Tatang, manganta yon? Inaantok na tanong ng bata. Pilit inaabot ang kamay ni Sebastian. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alessa ang paglambot ng kumpas ni Sebastian. Binuhat niya si Sander at tinaplos ang buhok nito. Matulog ka na, anak. Bukas ipapasyal ko kayo sa kumpanya ni tatay. Nang muling makatulog ang bata, tumingin si Sebastian kay Alessa. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, halo ng puot at hindi maamin na pagmamahal. Pirmahan mo na yan bukas. Yan lang ang tanging paraan para mabuhay ka, Alessa. At kailangan ka ng mga anak mo, kahit na sa tingin ko hindi na kita kailangan. Padabog na lumabas si Sebastian. Iniwan si Alessa na may hawak na panulat. Alam ni Alessa na ito na ang huling sakripisyo niya. Pipirmahan niya ang kontrata hindi para sa pera, kundi para masiguro na kahit mawala siya ang mga anak niya, nasa kamay ng taong tunay na nagmamahal sa kanila, ang kanilang ama. Ang umaga sa mansyon binalot ng tensyon na mas matindi pa sa nakaraang mga araw. Nakalatag sa lamesa sa library ang kontratang pinirmahan ni Alessa kagabi. Pula ang mga mata ni Alessa, tanda ng puyat at walang tigil na pagluha. Habang si Sebastian nakatayo sa tapat ng bintana, tila binabasa ang bawat galaw ng kanyang dating kasintahan. Biglang bumukas na malakas ang pinto. Pumasok si Doña Victoria. Hawak ang isang envelope na puno ng mga bank statements. Sebastian, ano tong nalaman ko sa accounting? Nag-transfer ka ng 50 milyong piso sa isang ospital sa New York para sa babaeng to? Sigaw ng matanda. Nakakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa atin? Binayaran ko siya noon. Itong ebidensya. Binato ng Donya ang papel sa harap ni Sebastian. Ngunit sa pagkakataong to, hindi natinag ang bilyonaryo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at poot. Hindi kay Alessa, kundi sa sarili niyang ina. Alam ko ng lahat, ma. Malamig na sabi ni Sebastian. Nakausap ko ang dating tauhan ninyo. Ang perang sinasabi nyo, yon ang perang binayad ninyo sa pamilya ni Alessa para takutin sila. Pinagbantaan nyo ang buhay ng ina niya habang nagdadalang tao siya sa mga anak ko? Sebastian, ginawa ko lang yon para sa kinabukasan mo. Ganyan ka rin ba kasayama? Nung nakita mo na akong nagdurusa? Putol na Sebastian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Habang iniisip ko na iniwan ako na para bang wala nang babaeng pinakamamahal ko. Ganon ba kasaya na makita ang sarili mong anak na nasasaktan habang gabi-gabi naglalasing dahil akala ko pinagpalit ako sa pera? Napaatras si Doña Victoria. Di niya akalain na sasagutin siya ng kanyang anak ng ganon. 5 taon akong nabuhay sa galit, ma. 5 taon kong sinumpa ang pangalan ni Alessa dahil sa mga kasinungalingan ninyo. Dagdag ni Sebastian. Lumapit siya ng gusto sa kanyang ina. At ngayon, nalaman ko ng babaeng pinalayas ninyo nagtiis sa Ilocos. Nagtrabaho kahit may sakit sa puso para lang mapalaki ang mga apo niyo ng maayos. Isang pasasalamat na lamang at buhay pa siya. Sebastian,
Mahinang tawag ni Alessa. Pilit pinatitigil ang lalaki dahil sa takot na baka tuluyang mag-away ang mag-ina. No, Alessa. Masyado kang naging mabait sa kanila. Sigaw ni Sebastian. Tumingon siyang muli sa kanyang ina. Umalis kayo sa mansyon na ito, ma. Bumalik kayo sa rest house sa Tagaytay. Hindi ko kayo gustong makita. Malapit sa mga anak ko hanggat di nyo natatanggap na si Alessa ang nanay nila. Galit na lumabas si Doña Victoria, ngunit bago siya makalayo, lumingon siya ng may masamang tingin kay Alessa. Hindi pa tayo tapos. Nang makaalis ang matanda, tila nawala ng lakas si Sebastian. Napaupo siya sa swivel chair at tinago ang mukha sa kanyang mga palad. Lumapit si Alessa, dahan-dahang pinatong kamay sa balikat ng lalaki. Sebastian, bakit mo ginawa yon? Ina mo pa rin siya. Bulong ni Alessa. Biglang hinablot ni Sebastian ang kamay ni Alessa at tinilato para mapaupo ang dalaga sa kanyang kandungan. Tinitigan niya ito ng malalim. Ang puot na palitan ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Alessa. Pang-aasim? Sambit ni Sebastian sa wikang pilit niyang inaaral para sa kanyang mga anak. Masyado ako nabulag ng galit. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang na may nasakit ka at natatakot, sana hinanap kita agad. Sana hindi na kayo naghirap pa ng mga bata. Umiiyak si Alessa sa balikat ni Sebastian. Ang hapdi ng nakaraan, tila unti-unting naghihilom. Ngunit alam nilang dalawa na may mas malaking pagsubok pa na kailangan nilang kaharapin. Ang operasyon ni Alessa at ang mga bata na naghahanap ng buong pamilya. Sa loob ng ilang linggo, tila bumalik ang kulay sa mansyon ng mga Valderrama. Sa unang pagkakataon, ang mga pasilyo na dati malamig at tahimik ay napuno ng tawanan ni Xander at Xavier. Sa Sebastian ang dating bilyonaryo na walang inatupag kundi ang kanyang kumpanya. Natutong maglaro ng taya-tayaan at magbasa ng mga kwento bago matulog ang mga bata. Ngunit sa kabila ng sayang ito, may aninong nakabuntot sa kanila. Isang gabi, habang naghahanda si Alessa para sa hapunan, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo. Ang kanyang paningin nagdilim at ang kanyang puso tila hinahabol ng isang karera na hindi niya kayang ipanalo. Alessa! Sigaw ni Sebastian na makita ang dalaga na napahawak sa gilid ng lamesa. Namumutla at naghahabol ng hininga. Mabilis na binuhat ni Sebastian si Alessa at inihiga sa sofa. Stay with me, Alessa. Don't close your eyes. Pangaasim, Alessa, lumaban ka. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa takot. Nang dumating ang doktor, ang hatol ay hindi maganda. Ang kondisyon ni Alessa ay lumalala dahil sa stress at pagod ng nakaraang mga taon sa Ilocos. Kailangan na siyang dalhin sa New York para sa kagyat na operasyon. Sebastian ang mga bata. Mahinang sambit ni Alessa nang magkamalay siya. Huwag mong sasabihin sa kanilang may sakit ako. Ayoko silang matakot. Gagaling ka, Alessa. Dadalhin kita sa pinakamagaling na ospital. Ibibigay ko ang lahat basta't huwag mo lamang kaming iiwan. Sagot na Sebastian habang mahigpit na hawak ang kamay ni Alessa. Sa sandaling yon, ang makapangyarihang CEO ay tila isang batang nawawala. Desperadong kumakapit sa kaisa-isang babaeng minahal niya. Isang gabi, bago ang kanilang nakatakdang lipad, dinala ni Sebastian si Alessa sa garden ng mansyon. Ang lahat puno ng bituin, tila nagbibigay ng pag-asa sa madilim nilang sitwasyon. Alessa, nung iniwan mo ko noon, akala ko katapusan na ng mundo ko. Pero nung nahanap kitang muli, na-realize ko, binigyan ako ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Hindi lang para maging ama, kundi para itama lahat ng pagkakamali ko. Seryosong sabi ni Sebastian. Sebastian, patawad kung naging mahina ako noon. Hikbi ni Alessa. Iniisip ko lang kaligtasan ninyo pero ngayon natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi na ako magising pagkatapos ng operasyon. Huwag mong sasabihin yan. Mabilis na sagot na Sebastian. Hinawakan niya ang mukha ni Alessa at tinitigan to ng may wagas na pag-ibig. Lalaban tayo, Alessa. May kambal tayong naghihintay. May buhay tayong bubuuin at kapag natapos ng lahat ng to, babalik tayo sa Ilocos. Hindi para magtago, kundi para ipakita sa buong mundo ng pamilya natin, hindi na muling mababasag. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpalitan sila ng pangako. Isang pangako na hihintay nila ang isa't isa kahit gaano pa kahabang tatahaking landas patungo sa paggaling. Ngunit sa kabilang panig, ang orasan patuloy sa pagtiktak at ang operasyon sa New York ang magiging huling pagsubok sa kanilang wagas na pag-ibig. Ang puting pader ng Mount Sinai Hospital sa New York ay tila sumasakal kay Alessa. Malamig ang hangin,
malayo sa pamilyar na init ng araw sa Ilocos. Nakasuot na siya ng hospital gown at sa kabilang panig ng salamin nakita niya ang kanyang kambal na sina Xander at Xavier kasama si Nanay Minda. Pinilit niyang ngumiti at kumaway kahit na ang bawat pagangat ng kanyang kamay ay tila ba may katumbas na bigat ng bakal. Pumasok si Sebastian sa silid, bitbit ang isang maliit na box. Namumutla ito at bakas ang ilang gabing walang tulog. Sebastian, mahinang tawag ni Alessa. Ang mga bata, siguraduhin mong hindi sila makakakita ng lungkot sa mukha mo. Ayoko na matandaan nila ang isang araw na to bilang isang madilim na bahagi ng buhay nila. Hindi to madilim, Alessa. Dahil bukas pagising mo, bago ng puso mo, malakas ka na. Pilit na pinatatatag ni Sebastian baka mananginginig ang kanyang boses. Dito na binitawan ni Alessa ang mga salitang matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Sebastian, ang kanyang mga mata puno ng pagsamo. I'm sorry, Sebastian. Mahal na mahal kita higit pa sa inaakala mo. Hikbi ni Alessa. Kaya ako umalis noon ay dahil ayokong maging pabigat sa'yo. Nalaman kong sakit ko bago ko pinalayas ng ina mo. Akala ko mas mabuting itago ko na lang lahat para di ka na mahirapan sa isang babaeng malapit ng mamatay. I wanted to protect you and our sons from the pain of losing me early. Naniga si Sebastian sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng galit na naramdaman niya noong nakarang 5 taon ay tuluyan ng gumuho. Ang akala niyang pagtatraidor ay isa palang dakilang sakripisyo. Bakit, Alessa? Bakit mo sinarili ang krus na yan? We could have fought this together. Bulalas ni Sebastian. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. You are not a burden. You are my life. Ang mga bata, kailangan ka nila. Kailangan kita. Kung sakaling, kung sakaling di ako magising, Sebastian, pagpapatuloy ni Alessa, di pinapansin ang pagpipigil ng lalaki. Ibigay mo sa kanila ang buhay na pangarap natin sa Ilocos. Turuan mo silang maging matapang, maging mabait gaya mo, at huwag kang magagalit sa mama mo. Patawarin mo siya para sa kapayapaan nating lahat. No! Huwag kang magsalita na parang huling paalam na to, sigaw ni Sebastian. Nilabas niya ang laman ng box, isang simpleng singsing na may diamante, pero kumikinang sa tindi ng pangako nito. Pagsusuotin kita nito ngayon. At pagkatapos ng operasyon, papalitin natin to ng singsing sa harap ng altar. You have to fight, Alessa. You owe me a lifetime. Dahan-dahang sinuot ni Sebastian ang singsing sa nangangayayat na daliri ni Alessa. Naglapat ang kanilang mga noo, ramdam bawat patak ng luha at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso na tila nakikipag-unahan sa oras. Dumating ang mga nurse para dalhin na si Alessa sa operating room. Habang tinutulak ang kanyang kama, narinig ni Alessa ang sabay na sigaw ng kambal mula sa labas. Nanang! Agbiag ka! Agsubli ka, Nanang! Pinikit ni Alessa ang mga mata habang dinadala siya sa ilalim ng malalakas na ilaw ng operating room. Ang huling maing nakita niya ay ang mukha ni Sebastian, ang lalaking binitawan niya noon para iligtas at ang lalaki ngayon handang ibigay ang lahat para siya naman ang mailigtas. Ang red light sa itaas ng pinto ng operating room ay tila mata ng kamatayan na nakatitig kay Sebastian. 6 na oras na nakalilipas mula nang ipasok si Alessa sa loob at bawat minuto ay tila isang taon sa bigat. Sa labas ng hallway nakasandal si Sebastian sa pader. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at ang kanyang mga matay malalim at pagod. Sa gilid nakatulog na sina Sander at Xavier sa kandungan ni Nanay Minda. Ang mga munting mukha ng kambal ay bakas pa rin ng luha. Sebastian, magpahinga ka muna. Kumain ka kahit konti. Pag-aalala ni Nanay Minda. Hindi ko kaya, Nay. Hindi ako aalis dito hanggat di lumalabas ang doktor. Paos na sagot ni Sebastian. Biglang bumukas ang pinto ng OR. Lumabas sa isang nurse na nagmamadali at ang muka balot ng tensyon. We need more blood. The patient is having a massive hemorrhage. Call the blood bank, now! Agad na napatayo si Sebastian, tila binuhusan ng malamig na tubig. Anong nangyayari? Bakit may hemorrhage? Sabi niyo routine transplant lang. Sigaw niya, hinarang ang nurse. Sir, please stay back. Nagkaroon ng komplikasyon sa tahi ng artery. We are doing our best. Mabilis na sagot ng nurse bago tumakbo paalis. Nanlumo si Sebastian. Napasandal siya sa pader at dahan-dahan na napaupo sa sahig. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kawalang saysay ng kanyang bilyong-bilyong piso. Hindi kayang bilhin ng pera ang bawat patak ng dugo na nawawala kay Alessa.
Di kayang suhulan ng tadhana para patigilin ang pagdurugo ng puso ng babaeng mahal niya. Pang-aasim, Diyos ko, haan mo alaen ni Alessa? Bulong na Sebastian. Ang boses niya ay basag na basag. Kukunin mo ng lahat sa akin. Wag lang siya. Wag ang nanay ng mga anak ko. Lumipas sa isa pang oras. Ang katahimikan sa hallway ay nabasag ng tunog na isang code blue alarm mula sa loob ng OR. Nakita na Sebastian sa maliit na salamin ng pinto ang pagkakagulo ng mga doktor. Nakita niya ang paggamit ng defibrillator. Ang katawan ni Alessa ay tila isang dahon na pilit tinihiwalay sa sanga. Flatline. Tumigil ang pagtibok ng mundo ni Sebastian. Tila narinig niya ang huling buntongan ni Alessa sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng desperasyon, naalala niya ang pangako ni Alessa. Lalaban ako. Alessa, lumaban ka. Sigaw ni Sebastian. Humampas siya sa pintong kristal ng OR. Sander and Xavier are waiting. I am waiting. Huwag kang susuko, Alessandra Villafuerte. You owe me a lifetime, remember? Sa loob, tila himalang bumalik ang mahinang beep sa monitor. Ang mga doktor muling nagmamadali. Ang laban ay nagpapatuloy. Makalipas ang 2 pang oras, lumabas ang lead surgeon, si Dr. Miller. Tinanggal nito ang kanyang mask at huminga ng malalim. Sugatan ang kanyang mga mata at pagod pero may bahid ng ginhawa. Mr. Valderrama, it was a miracle. We almost lost her twice, but her will to live is something I've never seen before. Stable na siya, pero kailangan pa rin natin siyang bantayan sa ICU for the next 48 hours. Napaiyak si Sebastian, isang iyak na matinding pasasalamat at ginhawa. Napaluhod siya sa harap ng doktor, di alintana ang kanyang imahe bilang isang bilyonaryo. Salamat, salamat po, hikbi niya. Nang payagan na siyang sumilip sa ICU, nakita niya si Alessandra na natutulog. Puno ng mga tubo at makina pero humihinga. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Alessa, ang daliring may suot ng kanyang singsing. Sabi ko sa iyo, hindi ka po pwedeng mawala. Bulong niya habang hinahalikan ang kamay nito. The empire is yours. My heart is yours. Magpagaling ka dahil pag uwi natin sa Pilipinas, hindi ka na magiging secretary o bodyguard o tatago-tago ng lihim. Magiging asawa na kita. 3 linggo matapos ang matagumpay na operasyon sa New York, unti-unti nang bumabalik ang sigla sa mukha ni Alessa. Bagaman kailangan pa rin niya ng wheelchair para sa malalayong lakad, ang kanyang mga mata ay hindi na kasing dilim ng dati. Nakaupo siya sa garden ng kanilang tinutuluyang villa, pinagmamasdan ang kambal na masayang naghahabol sa mga kalapati. Alessa, mangan kan anak, pinagluto kita ng dinengdeng, malambing na tawag ni Nanay Minda. Pinilit nilang humanap ng mga sangkap sa isang Asian market para lamang mapagbigyan ng pananabik ni Alessa sa pagkain ng Ilocano. Habang kumakain, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng villa. Inakala ni Alessa na si Sebastian ito na galing sa isang business meeting, ngunit laking gulat niya nang bumaba si Doña Victoria. Namutla si Alessa, ang kanyang puso ay bigla na lamang kumabog ng mabilis. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa trauma ng nakaraan. Agad na tumayo si Nanay Minda para harangin ang Donya, ngunit tinaas ni Victoria ang kanyang kamay, hindi para manakit kundi bilang tanda ng pagsuko. Hindi ako naparito para makipag-away, mahinang sabi ni Doña Victoria. Ang kanyang dating magarbo at matikas na tindig, tila napalitan ng pagkapagod at ng lungkot. Lumapit ang matanda kay Alessa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tapat ng wheelchair ng dalaga. Isang tagpo na hindi kailanman inakala ni Alessa na makikita niya. Alessandra, patawarin mo ko. Hikbi ni Doña Victoria. Nung nalaman ko ang nangyari sa OR, nung nakita ko ng anak ko na halos mabaliw sa takot na baka mawala ka, doon ko na-realize kung gaano ko kasama. Muntik ko nang mapatay ang mga nanay ng mga apo ko dahil sa yabang ko. Doña Victoria, tumayo po kayo. Gulat na sabi ni Alessa. Pilit pinatatayo ang matanda. Hindi, Alessa. Hayaan mo kong humingi ng tawad. Tinangka kong sirain ang buhay ninyo dahil iniisip ko lang ang pangalan ng kumpanya. Pero nung makita ko si Sander at Xavier na umiiyak, tinatawag ang pangalan mo, naiintindihan ko na. Ikaw ang nagdudugtong sa pamilyang ito. Kung wala ka, baka habang buhay na ring patay ang puso ni Sebastian. Naiyak si Alessa. Lahat ng galit at pait na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay tila natunaw sa bawat salita ng matanda.
Hinawakan niya ang kamay ni Victoria. Pinapatawad ko na po kayo, Doña Victoria. Tapos na po ang gulo. Ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan ng mga bata, bulong ni Alessa. Eksaktong pagdating ni Sebastian natigilan siya na makita ang kanyang ina na nakaluhod sa harap ni Alessa. Akala niya may gulo na namang nangyayari, ngunit nang makita niyang magkahawak na kamay ng dalawa, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ang kanyang ina mula sa likod. Salamat, ma, bulong ni Sebastian. Sebastian anak, kailan ang kasal? Gusto kong ako ang mag-aayos sa lahat sa bigan. Gusto ko ang buong Ilocos ay makasaksi sa pagbabalik ng tunay na reyna ng pamilya natin. Sabi ni Victoria na may kasamang ngiti sa gitna ng mga luha. Sa gabing yon, sa ilalim ng langit ng New York, wala ng lihim, wala ng puot, tanging ang pag-asa lang ng pagbabalik sa Pilipinas ang namamayani. Ang tiwalang minsan ang nawala ay muling nabuo, mas matatag at malalim kaysa noon. Ang amoy ng bagong lutong emperada at ang sariwang simoy ng dagat ang sumalubong sa pamilya Valderrama pagkalapag nila sa lawag. Ngunit imbes sa manson sa Maynila tumuloy, dinala ni Sebastian ang buong pamilya sa Corimao. Doon sa dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat, kung saan naging saksi ng mga alon sa hirap at tiyaga ni Alessa. Maaliwalas ang langit. Nakasuot si Alessa ng isang puting linen dress. Ang kanyang buhok ay hinahayaan niya na tangayin ng hangin. Wala na ang wheelchair. Dahan-dahan na siyang nakakalakad, bit-bit ang buong lakas ng kanyang puso. Sebastian, bakit tayo naririto? Takang tanong ni Alessa habang naglalakad sila sa pampang. Gusto kong dito tayo magsisimulang muli, Alessa, sa lugar kung saan pinoprotektahan mo ko ng mag-isa, sagot ni Sebastian. Habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Sa di kalayuan, nakita nila sina Sander at Xavier na tumatakbo patungo sa Maynila. Ang kambal ay may hawak na malalaking shell. Nanang, tatang, kitain nyo daytoy? Sigaw ng mga bata. Nang buksan ng kambal ang mga shell, hindi perlas ang laman noon. Sa loob ng shell na hawak ni Xander may nakasulat na, Will you? At shell ni Xavier ay, Marry us. Natigilan si Alessa. Ang kanilang paningin nagsisimulang lumabo dahil sa luhang nagbabadyang pumatak. Lumingon siya kay Sebastian at nakita niya na dahan-dahan tong lumuluhod sa buhanginan. I lost 5 years with you, Alessa. I am not losing another second. Panimula ni Sebastian. Ang kanyang boses ay puno ng katapangan. Nung akala ko mawawala ka sa akin sa New York, pinangako ko sa Diyos na kapag binigay ka niya ulit sa akin, hindi na kita bibitawan. I don't want to be just the father of your children. I want to be the man who wakes you up next to you every morning. The man who will protect you as much as you protected me. Nilabas si Sebastian ng singsing na sinuot niya kay Alessa sa ospital, pero ngayon may kasama nitong mas malaking diamante na kumikinang sa ilalim ng araw ng Ilocos. Alessandra Villafuerte, will you make me the luckiest man in the world? Will you marry me? Umiiyak si Alessa hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa sobrang kagalakan. When, Sebastian? When? Mahal na mahal kita? Oo, Sebastian, oo. Hikbi niya habang sinusuot ni Sebastian ang singsing sa kanyang daliri. Mabilis na lumapit ang kambal at yumakap sa kanilang mga magulang. Maging si Nanay Minda at Doña Victoria ay nakatayo sa di kalayuan. Hindi rin napigilan na maluha sa tagpong iyon. Ang dating hidden heirs ay hindi nalihim. Sila na magiging sentro ng isang pamilya na binuo ng pagpapatawad. Mula ngayon, wala nang Alessa Villaferte na nagtatago. Bulong ni Sebastian habang hinahalikan ng noo ni Alessa. Magiging Alessa Valderrama ka na, ang reyna ng buhay ko. Sa gitna ng dapit hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa West Philippine Sea, naramdaman ni Alessa ang kapayapaan na matagal niya nang hinahanap. Ang kanyang puso hindi na lamang tumitibok para mabuhay. Tumitibok na ito para magmahal ng walang hanggan. Ang kampana ng St. Augustine Church sa Paway ay umaalingaw-ngaw sa buong bayan. Hudyat ng isang pagdiriwang na tila ba kinuha sa mga pahina ng isang klasikong nobela. Ang matatandang pader ng simbahan na saksi sa daan-daang taon ng kasaysayan ay pinalulumutian ng libo-libong puting rosas at sariwang Abel Iloco na kulay ginto.
Sa labas ng simbahan, nakaparadang isang antigong kalesa na pinalamutian ng mga bulaklak. Ngunit ang mas nakakuha sa atensyon niya ay ang dumarating na puting Rolls Royce kung saan lulan ang pinakamagandang babae sa buong Ilocos sa gabing yon. Si Alessandra Villaferte Valderrama. Suot ni Alessa ang isang Filipiniana-inspired na wedding gown na gawa sa purong pinya na may mahabang trail ng bordado ng mga pino at kumikinang na kristal. Habang bumubuhos ang dambuhalang pinto ng simbahan, tumigil naman ang mundo ng lahat. Ang kanta ng isang choir ay nagsisimulang umalingaw-ngaw o naraniag abulan. Sa dulo ng altar nakatayo si Sebastian Valderrama. Hindi niya mapigilang mapaluha habang pinagmamasdan ng babaeng 5 taon niyang hinanap. Ang babaeng muntik ng bawiin ng tadhana pero ngayon naglalakad na patungo sa kanya na may bagong lakas at ningning sa mga mata. Sa tabi ni Sebastian ay ang kambal na sina Sander at Xavier na nakasuot ng maliit na barong Tagalog. Tatang, kitaim ni Nanang, kasta isu na may isang anghel. Bulong ni Xavier na kinatingin ni Sebastian sa gitna ng kanyang mga luha. Nang makarating si Alessa sa harap, dahan-dahang kinuha ni Sebastian ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Alessa ay nagpapaalala kay Sebastian na hindi na ito panaginip. Sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, panimula ng pari, Sebastian, Alessandra, ibigay ninyo ang inyong mga pangako. Hinarap ni Sebastian si Alessa, ang kanyang boses puno ng emosyon. Alessa, nung una kitang makita sa vegan, matapos ang 5 taon, akala ko puot ang nararamdaman ko. Pero ang totoo, takot ako. Takot ako na baka hindi mo na ako mahal. Salamat sa sakripisyo mo. Salamat sa pag-aalaga sa mga anak natin sa gitna ng hirap. Pinapangako ko mula sa araw na to, ikaw na ang magiging prioridad ko. Ang puso ko ay titibok na lamang para sa iyo at sa ating pamilya. Ay ayatin ka, Alessa. Manayon nga ay ayat. Ngumiti si Alessa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sebastian, akala ko noon, sapat na ang mahalin kita mula sa malayo. Akala ko, mas ligtas ka kung wala ako. Pero tinuro mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumatakas, ito ay lumalaban. Salamat sa pagliligtas sa akin, hindi bilang mula sa sakit ng puso, kundi mula sa kalungkutan. I am no longer just your secret, I am now your wife. I promise to love you, to bicker you and to grow old with you in our beloved Ilocos. I ayatin kamet, Sebastian. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Isang madamdaming halik ang pinagsaluhan ng dalawa sa gitna ng masiyabong palakpakan at pag-ulan ng mga talulot ng bulaklak. Ang kambal mabilis na yumakap sa binti ng kanilang magulang, habang si Doña Victoria at Nanay Minda magkayakap na lumuluha sa tuwa. Ang resepsyon ginanap sa isang pribadong hardin na nakaharap sa dagat. Doon sa ilalim ng mga bituin, nagsaya ang mag-asawa sa himig ng isang kundiman. Ang Empire Media Group may bago ng reyna at ang Ilocos may bagong kwento ng pag-ibig na itatala sa kasaysayan. So, Mrs. Valderrama, bulong ni Sebastian habang nagsasayaw sila. Saan mo gustong mag-honeymoon? Paris? Tokyo? Gusto ko dito lang, Sebastian. Sagot ni Alessa habang nakasandal sa dibdib ng asawa. Gusto ko lang panoorin ang paglaki ng mga anak natin sa lugar kung saan tayo nagsimula at baka pa pwede nating dagdagan ng kambal. Natawa si Sebastian, muling hinila si Alessa para sa isa pang halik. Your wish is my command, my love. Sa gabing yon, wala nang sakit, wala nang lihim, tanging ang dalisay lang na pag-ibig ni na Alessa at Sebastian ang namamayani. Isang pag-ibig na napatunayan sa gitna ng bagyo at ngayon nananatiling matatag sa ilalim ng maliwanag na buwan ng Ilocos. 1 taon ang mabilis na lumipas mula na magpalitan ng sumpaan sina Alessa at Sebastian. Ang dating tahimik na dalampasigan ng Corimao ay mas lalong naging buhay, hindi dahil sa mga turista, kundi dahil sa tawanan ng pamilyang Valderrama na piniling manatili sa Ilocos ng mas madalas kaysa sa Maynila. Sa tapat ng kanilang bagong tayong Green Mansion, isang modernong bahay na may disenyong Ilocano at napapalibutan ng mga tanim ng bawang at tabako. Nakaupo si Alessa sa isang tila duyan na upuan. Masigla na ang kanyang kutis at ang kanyang puso ay hindi na lamang malakas kung hindi puno ng pasasalamat.
Sander, Xavier, umay kayo ditoy? Ali kayo rito. Huwag ninyong masyadong mabilisan ng pagtakbo, baka madapa kayo. Paalala ni Alessa habang nakatingin sa kambal na ngayon 6 na taong gulang na at bihasang-bihasa na sa pagsasalita ng Tagalog at Ilocano. Inay, look! I caught a big dragonfly for my baby sister. Sigaw ni Xander habang tumatakbo patungo sa kanya. Sa bisig ni Alessa, mahimbing na natutulog ang isang sanggol na babae, si Victoria Alessandra o si Baby Vika. Nakuha nito ang mapuputing balat ni Sebastian at ang mahinhing ngiti ni Alessa. Siyang simbolo ng tuluyang paghihilom ng sugat sa pagitan ni na Alessa at Doña Victoria. Isang pamilyar na bisig ang yumakap kay Alessa mula sa likuran. Amoy mamahaling kape at dagat ang kanyang asawa. Is she finally asleep? Bulong ni Sebastian bago dinalian ng halik ng pisngi ni Alessa. Katutulog lang. Pagod na pagod sa kakalaro sa mga kuya niya. Ngiti ni Alessa habang sumasandal sa dibdib ni Sebastian. Sino ang mag-aakala, Sebastian? Dati, pangarap ko lang na makita ninyong isa't isa. Ngayon, 3 na ang mga anak natin. And the Empire is doing great too. Dagdag ni Sebastian. The community center we built in Vigan is already helping a lot of single mothers. No one has to hide their children anymore, Alessa. No one has to suffer alone. Bumukas ang pinto ng veranda at lumabas si Doña Victoria, bitbit ng isang sariwang dudumen. Mangantayon, Sebastian. Stop bothering Alessa. She needs to rest. I will take Vika for a while. Natawa si Alessa nang makita, mabilis kinuha ng kanyang biyenan ng sanggol nang may labis na pag-iingat. Ang dating reyna ng mga Valderrama ay isa na ngayong mapagmahal na lola na ayaw mahiwalay sa kanyang mga apo. Nang lumubog ang araw, naiwan mag-isa sina Alessa at Sebastian sa tabing dagat. Hawak ni Sebastian ang kamay ni Alessa, pinagmamasdan ang diamanteng nanginginig sa kanyang daliri. Are you happy now, my Iron Queen? Biro ni Sebastian. More than happy, Sebastian. I'm home, sagot ni Alessa. Sa gitna ng hampas ng alon at mainit na yakap ng gabi, alam nilang dalawa na ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na nagtagumpay sa sakit. Ito ay tungkol sa isang pamilyang nahanap na ang kanilang tunay na yaman, hindi sa ginto o sa kumpanya, kung hindi, sa bawat segundong magkakasama sila sa ilalim ng langit ng Ilocos.